Everyone, good morning. So, ang Bible verse po natin is Luke 5:32. Sabi po dito, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Sa Tagalog, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan, upang sila'y magsisi. So, ang topic for today, ano nga ba ibig sabihin ng conversion? Kapag sinabing conversion, ang unang tumatatak sa isip natin is yung magpapabaptize ka sa anumang religion na gusto mong kabilangan, yung aanib ka sa gusto mong religion. Ito yung naka-mindset tayo na conversion. Na meron kang dating religion, pero lilipat ka ng ibang religion at dun ka magpapabaptize. That is conversion. Yun yung unang bumapasok sa isip natin. Pero sa Bible, ang conversion, ito po ay walang kinalaman sa sekta or kinabibilangan na religion. Sa Bible, ang conversion ay willing to response to gospel of God. Na maisa puso natin at magkaroon tayo ng repent, pagsisisi sa mga kasalanang nagawa natin at we place trust God in our life, our salvation. Ito po yung ibig sabihin na pagtanggap natin, yung totoong pagtanggap natin sa Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. Tayo ay makasalanan at kinailangan natin ng tagapagligtas. And tayo ay, dahil makasalanan, kinailangan natin ng magliligtas sa atin at magbabago ng buhay natin. Ito yung totoong conversion. Kaya nga sinabi dito, naparito ako para tawagin ang makasalanan, hindi ang matuwid. Nagsisi ka, tinalikuran mo yung kasalanan, at tinanggap mo si Jesus ng buong puso sa buhay mo bilang iyong tagapagligtas. And that is the true meaning of conversion. Itong verse na to is patungkol to kay Levi. Si Levi, si Mateo. Dati siyang makasalanan, tax collector. Pero tinawag siya ng Diyos. Na kumbaga, iniwan niya lahat-lahat at sumunod siya kay Jesus. Doon, dinalikuran niya kung ano yung mga nagawa niyang kasalanan. At tinanggap niya si Jesus ng buong puso sa buhay niya. Pag wala kasing repentance, walang pagsisisi sa buhay natin, at wala si Kristo sa buhay natin, hindi yun matatawag na conversion. Because godly sorrow brings repentance. Yung tunay na conversion, it involves repent and salvation. Kaya ngayon teaching nitong verse na to sa atin, true conversion is not religion.
True conversion is involved repentance and salvation. And true conversion is submission to Christ, na isinasubmit mo sa Kanya yung panibagong buhay na meron ka. So, application natin sa life natin, put your faith in Christ's finished work. Prove your faith through your action. Hindi sa salita, kundi nakikita sa gawa, sa buhay mo. Practice living for Christ as your lifestyle. Na sinama mo na siya buhay mo. Everyday lifestyle mo na nakasama si Jesus Christ sa buhay mo as your salvation. So, tanungin mo yung sarili mo, what is the difference between religious conversion and true conversion? Makikita mo yan. Malalaman mo yan. And I want to share this simple prayer to you. Lord, thank you for showing me that the true conversion is not about religion, but about salvation and submission to Christ. I put my faith in Jesus and His finished work done on the cross. Help me to live in obedience and prove my faith through good works. Let my life be a testimony of a real transformation. Give me strength to surrender daily, to live for you in all I do. Remove any pride or fear that I have in me and keep me from fully trusting you. Make my faith genuine, growing, and wavering. I want to follow Jesus wholehearted. And I pray in Jesus' name, amen. Thank you everyone, and God